Ibinunyag ni dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV na may pending umanong warrant of arrest sa International Criminal Court o ICC laban kina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. Kasama rin aniya si dating Philippine National Police of PNP Chief na si Oscar Albayalde. Kaugnay ito sa Dragon Wars ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senator, anong balita mo dun sa kaso mismo? Kasi merong balita dito na merong portion daw dun sa na redacted na andun daw yung names nung nila Senator Bato and si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ano po yung balita niyo doon sa issue na yun? Ito po, no? Tatapatin ko kayo. Ang pending na lang ng warrant na maaaring lumabas ay para kay Bato at kay Bongo. Wala kay Aguirre, wala kay Sara, and anybody else. So, kung meron man dyan, baka kay Albayalde pa. But other than the three that I mentioned, wala na yun. Hindi naman kasi ibig sabihin na nandoon sa mga documents ay automatic na. Iba yung threshold nila ng ebidensya dito. Parang siguradong walang ma-persecute. Kailangan yung threshold ng evidence nila is certainty of conviction. Yun ang standard. O kaya ito. Pero itong sa kay Bongo at Bato, siguro earliest ito, baka mga early next year pa. So, they are going to be named as what, Senator? Co-perpetrators or? Warrant would be issued. Warrant would be issued as principals. They are being named as principals in this case, essentially. Yes. Kasi silang tatlo yung integral doon sa operation. Si Digong yung nag-set ng policy, si nag-utos. Si Bato yung nag-implement through the PNP. Si Bongo naman yung paymaster. May balita ka ba, Keroy Nagarma, Senator? Kasi pinalabas siya dito dahil wala pa namang arrest warrant siya noon And she is expected to testify sa ICC. Pero ngayon, in-order na yung arrest sa kanya ng korte dito. And merong mga nag-aalala na baka hindi na matuluyan yung kanyang testimony, which people think is critical para establish yung yung payoff, di ba? Yung pay system para doon sa yung reward system para doon sa systematic nature ng crimes against humanity. May balita ba kayo about her? Yes. Very crucial, very substantial yung testimony ni Garma at magte-testify siya laban kay Duterte. So, yun na yun. Ang mangyayari. So, Senator, yung she's already been chosen with finality as a witness to testify. Yes, nagkaroon na ng preliminary interviews yan even when she was here. So, na-arrange na yan and yun na nga na-assess na essential yung kanyang testimony. Pero agad na sinagot at pinalagan ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Aniya, humina na kasi ang funding ni Trillanes dahil lumayas na si Saldico at hindi na Speaker si Romualdez, kaya postpone na naman niya ang ICC warrant. Pero sa revelasyong ito ni Trillanes, tila kakabahan na umano sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Okay, Senator, una-una makikibalita ako, Galing kayo sa, tama ba, sa The Hague? Ano po bang pinagkaabalahan niyo doon? Marami po tayong mga engagements doon sa Netherlands in general. At isa lang yan, yung mga ICC matters. Ngayon, regarding that, ang marami tayong mga nakaugnayan na mga ICC officials in relation dun sa yung previous established relationship dahil
Isa nga tayo sa dito, mga nagsusulong ng kaso na yan right from the very start. At marami tayong nalaman regarding yung policies dun sa detention center ni Duterte. So, importante yon sa mga nalaman. Okay, sige. Senator, parang pwede bang hinaan ng konti yung monitor dyan? Nag-feedback po eh. Ayan, nadidinig ko yung sarili ko. Ayan po. Yan, okay na? Try ko lang ah. Okay na. Ayan, okay na. Ay, may konting feedback lang. Paano kaya? Naka-on ba yung ano ba yan? YouTube or cellphone? Wala. YouTube. Wala Di ba? Okay lang, sige. Pag-usapan muna natin, kaugnayan dito sa kanyang sitwasyon sa kanyang detention center. Okay. Kanina po, nag-adopt po yung Senado ng resolution urging the ICC to allow house arrest for the former president. Ano po ba tingin niyo dito? Una-una, walang epekto yan. Yung resolution na yan. Siyempre, yan ang audience niyan, yung national government na tipong ma-persuade yung national government na manawagan din. Pero even assuming na yung Marcos administration decides to communicate with the ICC na hinihikayat na ibalik dito si Duterte para i-house arrest dito, kahit na gawin yan ng national government at malayo pa tayo dyan, hindi rin yan papansinin ng ICC. Kasi unang-una, hindi tayo miyembro ng ICC. Kasi nga, di ba, nag-withdraw na si Duterte doon. Kung ang mga ikinoconsider lang for interim release, yung mga bansa na pwedeng mag-host sa interim release ay yung mga bansa lang na miyembro ng ICC. Para bound sila ng mga polisiya na tipong, o pagka kailangan maghumarap na siya sa korte, talagang obligadong dadalhin siya ng host country. Pero tayo, since hindi tayo member, hindi tayo bound sa kanilang mga polisiya, kaya hindi pwedeng sa atin ibibigay yan si Duterte. So, ano lang yan, ang pakay niyang resolution na yan ay maaring sumisip-sip kay Sara Duterte, or parang hindi sila masira dun sa mga Mindanao votes, mga ganun lang po yan. Yun ang attain na objective niya. Tingin niya ito bang mga senador na bumoto pabor dito sa resolution, mukha ba nakatingin sila sa 2028? Kasi nabanggit nyo nga, baka may effort na pagsip-sip kay Sara Duterte. Mukha bang they're looking far ahead to 2028? Naninigurado, sabihin na natin. Kasi alam nilang bengador si Sara. Dyan parang nagro-roll call eh. O sino ba yung bebengahan ni Sara dyan? O hindi. So kailangan nilang magpakita na, ano kami dyan, pumirma kami dyan para later on, kung sakaling manalo si Sara Duterte as president, meron silang resibo. Parang gano'n. Yun lang ang tingin ko dyan. And of course, dun sa mga tatakbo sa 2028, hindi nila binibitray yung kanilang base sa Mindanao. Okay. Galing po kayo dyan sa The Hague, no? Ano po ba yung nakalap niyo impormasyon dyan? Kasi merong claim, of course, yung kampo ni Duterte na inhumane daw at saka unjust yung kanyang continuous detention. Tapos merong claim itong si Sara Duterte, natagpuan daw, tama ba, unconscious yung dating Pangulo, may problema raw sa ingrown toenail. Ano po ba yung sitwasyon talaga ng dating Pangulo dyan base sa nakalap niyo impormasyon? Ito po. Pero bago yan, Christian, ililiwanagin ko lang, hindi po ako formal na naitalaga para mag-welfare check kay Duterte. And yung welfare check mismo na walang consent si Duterte, I seriously doubt that. Naniniwala ko hindi nangyari yan. Kasi parte nga ng polisiya ng ICC Detention Center, kailangan kahit sino man ang bibisita, kailangan merong consent nung detainee.
Ibig sabihin, pagka hindi pumayag si Digong na bisitahin siya kung sino man, hindi mangyayari yung pagbisita na yun. Okay. So, eto na. Punta tayo dun sa mga nangyari. Base sa nakalap natin na impormasyon, walang nangyaring pagkahimatay, kung ano man, na unconscious daw si Duterte, hindi nangyari yon. At parte na nga yan dun sa briefing na ginawa ng ICC regarding policies of the ICC Detention Center. Meron silang emergency response team doon sa loob ng detention facility. Meron naka-standby na ambulance, yung hospital 5 minutes away. So walang insidente at any time na nagkaroon ng medical emergency as described by Sara Duterte and yung iba pa sa kampo nila. Besides, part ng polisiya ng ICC ay may access si Duterte mismo 24/7 sa telepono sa kanyang pamilya. So kung meron mang insidente nangyari sa kanya, agad-agad pwede niyang ma-relay yan kay Sara at sa mga pamilya. Pero walang ganon. Sabi ko nga dun sa mga reporter sa mainstream media, reviewin nyo yung mga footages nung interview nila Sara, nila Pulong, o sino man na bumisita. So as late as before September 23, yung bisita na yon, paglabas nila, ni isa sa kanila wala nagsabing nakausap ko yung tatay ko, hinimatay siya, ganito. Wala silang sinasabi. Bigla na lang dito sa press ko ni Sara, para ng ang daming beses na raw nangyari na hindi nila alam. Ba't hindi sinasabi sa inyo? Di ba, ni Digong? Tapos, bakit hindi tinatawag sa kanya? Di ba, hindi ba importanteng development? So, as far as humanitarian treatment is concerned, alam nyo yung detention center ng ICC, ito na yung pinakang first class na treatment sa mga detainees sa buong mundo. Kasi yung kanilang kwarto, 10 square meters, tapos meron sariling banyo, tapos kwarto ito, hindi ito wala itong selda. Then meron siyang recreational area, may common area siya para makahalubilo yung ibang detainees, may library, may kitchen, may recreation facilities. So talagang para siyang nasa resort. Komportable siya dyan. Tapos yung visitation rights, walang limit. Kung kailan nila gustong bumisita, yung pamilya, pwede silang bumisita. Walang visiting hours. Yung conjugal rooms, ganun din. Conjugal visits ay wala rin limit. Ang limit lang kung okupado yung conjugal room. So napakaluwag nung sitwasyon dito. Ano tingin niyo objective dito? Meron ba kayo nakikita parang coordinated effort on the part of the Vice President tsaka yung mga ibang DDS? Kasama na rin si Senator Robin Padilla na nagsabi meron daw early signs of dementia yung dating Pangulo. Ano sa tingin niyo objective dito para palutangin ng Vice Presidente and claim na natagpuan daw unconscious? Palagay ko palagay ko ang pakay nila dito, naghanap sila ng alibi to justify yung pag-delay nung confirmation of charges hearing and para dun sa kanilang interim release. Yun ang kanilang objective. They're hoping to sway the ICC judges na kaawaan ito, parang matanda na, ganito. Kaso, hindi nila alam. Meron yung mga, may mga 96 years old nga na mga Nazi war criminals na
na hinatulan at nakadetine, di ba? So naghahanap sila ng alibi for this. Tapos, ang isa nakalap natin na impormasyon doon sa kampo nila Duterte ay kaya nila pinapospone yung confirmation of charges hearing noong September 23 dahil kumpiyansa daw sina Sara Duterte na makakaupo na sila sa pwesto at mapapatalsik na sa pwesto si President Marcos. So, siya na yung magiging presidente. And kung mangyari yon, sila na ngayon ang sisigurado na yung mga testigong nakahanay para laban kay Duterte, tas yung mga dokumento, pwede na nilang masabotahe yung kaso and eventually madi-dismiss. Yun ang kanilang game plan. Okay, very crucial yung binabanggit yung impormasyon na nakuha ninyo, no? Ano po yung basehan niyan? Na kaya nila pinapospone yung confirmation of charges dahil they were confident na mapapatalsik sa pwesto si BBM that time? Yan po ang nakalap natin mula sa mga informante within the Duterte camp. So they're very confident na mangyayari yan. So yun. Kasi alam nyo, even yung abogado niya, just before, a week before the confirmation of charges hearing, wala ngang galaw about that Then suddenly, merong naisip sila na cognitive decline just a few days before the actual confirmation of charges hearing. So highly suspicious yung timing at ito na nga. Pero ito, ang sinabi nila may cognitive decline kaya kailangan nilang postpone. Nagtalaga na yung ICC pre-trial chamber ng kanilang independent medical experts para ma-evaluate yung kanyang estado. So ongoing yan, malalaman natin yan within the next 2 weeks, after which magde-decide sila kung cleared siya, kung fit siya to stand trial. Baka November ma-resume na yung confirmation of charges hearing. In the meantime, umaasa rin sila dun sa interim release, pero maraming requirement yung interim release. Sabi, meron na daw third country. Base sa nakalap ko na impormasyon, wala pang pumapayag na bansa. At yung Pilipinas hindi kasama doon sa na yun. So wala pang pumapayag. Tapos diniscuss din sa amin yung mga handful of cases lang na nabigay nila ng interim release. Nagsasite sila example, kailangan may terminal illness, pwede siguro yon, terminal illness, or kung may major medical procedure, kunyari heart transplant o kung ano man, then kailangan minor yung case. Yung obstruction of justice, meaning hindi pwede yung principal sa kaso, sa capital crime, no? Sa mga heinous crimes like crimes against humanity na kaso ni Duterte. Wala pang nangyayari sa kasaysayan regarding that. Okay, balikan ko lang po yung binabanggit nyo, no? Yung they were confident by September 23, ma-unseat si BBM. Base sa impormasyon na nakalap ninyo, paano daw nila binalak gawin iyon? Kasi kung September 22 yung confirmation of charges schedule originally, di ba merong malaking rally na September 21? So again, ano raw yung plano nila para mapatalsik si BBM base sa impormasyon na nakuha ninyo? Yung September 21 na rallies, ang hope nila is magkakaroon ng critical mass, yung outpouring ng outreach ng taong bayan, tapos magkakaroon ng withdrawal of support, tapos pauupuin si Sara, similar to what happened nung EDSA 2. Yun yung kanilang formula. Kaso unfortunately for them, hindi ganun yung nangyari. Kaya this is where we are. Kaya nagpa-plan B sila, hoping na lang sila dun sa interim release.
alam naman natin na si Digong magaling magdrama yan eh. Di ba? Sinasabi niyan kung kailan niya gustong kaawaan, kaya niyang gawin yan. Pero nire-remind ko ng taong bayan eh. Sabi ko, teka muna. Huwag niyong tignan si Duterte na ngayon na may edad na siya. Tignan niyo siya nung mga panahon na nagpapapatay siya ng libo-libong Pilipino. Yun. Yun yung kasalanan niya. Kaya siya nakakulong. Di ba? Ito yung kabayaran ng mga kasalanan na ginawa niya sa ating mamamayan, sa ating lipunan. At gusto nating matuloy ito kasi magiging ehemplo ito eh. Kailangan itong maging ehemplo para sa susunod na henerasyon maghuhunos dili yung mga leader natin na gumawa ng mga ganyang klaseng krimen. Diba? Hinalal ka eh. Binoto ka para pangalagaan mo ang kapakanan ng mga Pilipino. Tapos papatayin mo sila. Dahil sabi mo addict or pusher. Teka muna, paano mo nalaman? Diba? Nguso-nguso lang. Ang nangyari, diba? Naglistahan lang kung sino lang yung nakursunadahan. Maaring sabihin mo ng marami talaga doon, drug addict. Pero di ba pwede mo naman i-rehab eh. Marami tayong mga addict dito sa lipunan. Si mismong Senator Robin Padilla, umamin sila na addict sila dati. Si Senator Manny Pacquiao, umamin sila na addict sila dati. Pero na bago nila yung buhay nila, in a way, naging productive members of society sila. So bakit itong mga mahihirap hindi natin binibigyan ng pagkakataon magkaroon ng bagong buhay? Yun. Okay, bago ko po ituloy yung pagtatanong ko patungkol dito sa sa kaso ni Duterte sa ICC. Curious lang ako dun sa plot na binabanggit ninyo. Sino yung mga sangkot doon? Yung nagbalak na patalsikin si BBM kasi matagal-tagal na rin naman yung ugong na yan, di ba? Destabilization. Mga grupo ng mga Duterte retired generals. Okay. Para maliwanag, ang mga gumagalaw, mga retired. Sila yung gustong makabalik sa pwesto. Ang mga Duterte. Pero yung mga active, so far, hindi naman sila pinapansin. Very loyal sila sa Constitution at sa chain of command. Ayaw lang natin magkumpiyansa na hindi tayo aabot sa punto na magkakaroon ng political impasse na pwede silang mahila either way. So, yun ang ina-avert natin na situation. Did that group... Teka, nag-echo ko. Ibabalik ko muna kayo, Yung grupong nagbalak na patalsikin si BBM sa pwesto ng September 21, how close did they get to doing that or achieving that? Sabihin natin yung threat assessment nasa medium so hindi siya umabot sa very high threat assessment kasi parang by chance yung sumakay lang kasi yung mga Duterte doon sa genuine outpouring of support ng civil society, estudyante, simbahan, yung iba pang mga sumali na talagang gusto lang nila mag-express ng kanilang outrage sa mga nangyaring flood control scandal. Gustong sumakay ng mga maka-Duterte at ipaling ito into a call for the resignation of President Marcos para tapos mag-withdraw ng support yung armed forces. Hindi sila nag-succeed kasi very clear dun sa mga naging understanding ng mga leaders nung rally nung September 21 na hindi mananawagan ng ouster or resignation ng presidente. So, nag-fizzle out yung plano nila. Pero, the threat is still active. Because of the volatility of the political environment, susceptible siya for another political impasse. Kaya, yun ang kailangan bantayan natin. And how vulnerable do you think the president is given the gravity of the scandal involving the flood control issue na clearly ating ginagamit ng mga DDS para
manawagan na patalsikin siya. Nakikita natin ito sa social media. To be honest, nakikita ko siya na close na siya dun sa EDSA DOS political environment. During that time, di ba, may impeachment, and prior to that, may mga exposés. So, ando dun tayo. Ang pinakang wala na lang natin ay yung second envelope scenario. So, kaya, let's hope hindi tayo mabot doon. But at this point in time, hindi natin alam if the situation continues to escalate, edi abot talaga tayo doon. Pero kung ma-de-escalate siya at matanggap ng taong bayan yung mga policy alternatives ng Marcos administration, edi malalagpasan itong crisis na to. And so far, how do you think is BBM handling this? Kasi nanganganak yung issue ng flood control, no? Paakyat ng paakyat, iba dinidikit na sa doorstep sa Malacanang. And so far, how would you assess the way the president and his team have been handling this? Masasabi natin na meron sanang may ibang direksyon na ginawa. Pero water under the bridge yun, Christian eh. I think we are where we are at this point. Kaya mas magandang doon ang tignan natin. Kasi may mga missteps eh. May mga missteps. May mga... Like? Well, unang-una, yun nga, yung parang na-shotgun eh. Na-shotgun, di ba? Yung pag-approach sa issue. Tapos, hindi na control yung narrative na gusto mo. Ano bang gusto mo mangyari dito? So, marami nang nagsanga-sanga. And of course, initially, hindi nila na-control yung Senate. Then, eventually, nagsakom sa pressure doon sa House. Tapos may mga itinalagang mga Ang mahirap kasi dito at this point yung dual allegiance. I believe there are people close to the president or nasa inner circle niya na may taya sa dalawang kampo. Yun ang mahirap. Kasi hindi mo alam kung sino yung amo niyan. O, 'di ba? Kung nalooban ka na, di talagang hihina yung depensa mo. Would you consider as a missed opportunity yung hindi pagsuporta ng Pangulo doon sa impeachment ng Vice Presidente? Kasi publicly sinabi niya ayaw niya. So, na-impeach yung Vice Presidente pero na-dribble big time sa Senado sa pangunguna ni Chis Escudero at ito nalusutan so far ng Vice Presidente. I think that's the first blunder na nagawa. At alam mo hindi naman tayo naive din na to just swallow yung ayaw naman ng impeachment kasi parang afterthought yun eh. Kasi alam naman natin it was the son of the president who signed first. And alam natin the son of the president, Congressman Sandro, will not sign it as the first signatory kung hindi nagpaalam sa tatay. Di ba? Ako, I believe that they wanted it at that time. Pero because of the influence ng mga nanloob sa kanya, yung may mga dual allegiance, nasway siya doon. Na tipong because of the dismal performance ng midterm elections, kailangan mag-change ng direction, and first order of the day is i-dismiss yung impeachment. Alam mo, hindi ko makonect nga yun eh. Hindi ko makonect yun. But they were able to sell that idea to the president. So, yun na ngayon yung naging track. But ultimately call ng mga senador eh.
nakita naman natin how that unfolded. So that's the first major blunder. Dapat kung, imagine mo kung natuloy yon, ibang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, yung mga kalaban nila, which is the Dutertes. Yan nangyari because yung mga advisors na may dual allegiance, in-advise nila yung presidente na ibalik mo yung mga kanyon mo papaloob. So, kinanyo nila yung sarili nilang barko. Ay di ngayon, ang dami ngayong butas na kailangan tapalan. Sino ba itong mga kakampi ng Pangulo di umano na binabanggit ninyo may dual allegiance? Siguro I'll name one, itong si Toby Chanco. So, yan yon. Kasi, I'll tell you, siya yung ginawang campaign manager ng Alyansa. By his own admission, hindi siya nangampanya sa Mindanao. He practically gave away Mindanao doon sa kalaban. And for that, natalo. Biruin mo, ang dami nila, bastante sila ng resources. The whole government propaganda machinery at his disposal. Tapos natalo ka. Tapos nung natalo siya, nagngangawa siya na ang reason daw yung impeachment. Ha? Di ba? Ano yun incompetence yun. Pero we found out he was working for the other side kasi hindi nga siya pumirma ng impeachment. Pumayag na yung boss mo. Di ba? Pumirma tapos siya hindi siya pumirma. Napakalaking red flag no. So yun, tapos nag-aspire yun na maging speaker. So ang tinarget niya yung si Romualdez. Yun ang naging primary preoccupation nila. Binulungan na kailangan matanggal. O di ngayon nung natanggal, ang sinabi nila, ang mawawala yung problema pag natanggal. O di, tinanggal. Nawala ba yung problema? Hindi naman nawala. Ngayon, at the doorstep na ng Malacanang, yung problema. Because they listen to such people as Mr. Toby Chanco. Okay, puntahan natin itong update sa kaso po ni Rodrigo Duterte. So meron ng formal recommendation yung ICC prosecutor, 3 counts of murder, kaugnay dito sa crimes against humanity. Basically, ang curiosity ng marami po ditong Pilipino na nagbabantay dito, sino kaya yung susunod dito kay Rodrigo Duterte na ipaaresto? Siguro i-consider na kasabwat doon sa pagpapatupad ng madugong drug war. Ang maliwanag dito si Bato de la Rosa at si Bongo. Sila na yung mga susunod. Maaring sabay o maaring may maunang isa. Kung meron man pangatlo, baka ito si Albayalde. So yan na yan. Hindi kasama si Aguirre, at hindi kasama si Sara Duterte. If it were up to us, why not? Isama yan. Pero it's not. So evidence-based yung mga prosecutors and based on their assessment, yung ebidensya would be enough for the two but not enough for the others. So, kung sino man yung nagsabi na kasama si Aguirre, hindi po totoo yun. Maaring na-mention siguro sa mga dokumento, pero hindi siya kasama sa case build-up as far as I know. Dito kay Bongo tsaka kay Bato, ano yung, base sa impormasyon na nakalap ninyo, ano yung directly mag-ugnay sa kanila base ron sa mga ebidensyang meron dyan sa ICC? Si Bato, almost the same yung set of evidence nila ni Digong. Siguro kasi sumobra-sobra yung ebidensyang naipasa natin para kay Duterte. Yung kay Bato, nag-overlap siya. Siguro mga 90%. Yung kay Bongo, may overlap, pero hindi iba.
kumbaga ibang track siya. So itong kay Royina Garma, very critical ito para dun sa kay Bongo na case. Yun. Paki-explain. Yes. Paki-explain po yung yung crucial presence or testimony ni Royina Garma that could link Bongo. Okay. Kasi ganito, based dun sa kumbaga yung buong picture. Si Duterte yung nag-set ng policy. Si Bato de la Rosa ang nag-execute through the PNP. Ito yung nag-sow ng terror sa buong lipunan. Ito yung mga pinapatay sa bangketa, nanlaban, yung mga may mga homicides under investigation. Ito yung mga pinapatay na sinasabi nila vigilante pero mga police or mga assets ng police din yung tumira. Dito naman sa kabilang track, si Bongo, Leonardo, and si Garman kasi siya yung kinonsulta sa pag-build ng death squad under Bongo. Ang target nila dito, yung mga karibal nila Michael Yang, nila Duterte, na mga drug lords. Ito yung mga Chinese na tinira, tapos yung mga ninja cops na hindi nila kasama sa distribution system nila. Yan yung kay Bongo. Leonardo, tapos si Garma. Yan yun. Kaya yung mga pinatay dun sa Davao Penal Colony na mga Chinese, ito mga karibal ni Michael Yang at ni Duterte. So, ito yung special ops nila. Ito yung kay Bato, ito yung regular operations. Yung incidentally, pinapa-aresto na si Royina Garma at si Leonardo, kaugnay naman dito sa murder ni Wesley Barayuga, yung dating board secretary ng PCSO. We understand wala ngayon sa bansa itong si Royina Garma, no? Pero do you see this as a possible complication? Itong kasong kinakaharap niya rito domestically doon sa kanyang inaasahang pagtestigo po dyan po sa ICC? No, kasi ang basehan natin dyan yung nangyari kay Arturo Las Cañas na siya din naman, kinasuhan siya nila Duterte, hinahabol nila yan. Kinaan sila ng passport, pina-issuehan ng red notice sa Interpol, pero nalabas siya just in time. Then, eventually, since testigo nga siya ng ICC, it was the ICC itself who took Las Cañas off the red notice list ng Interpol. Kasi merong cooperation agreement ang ICC at ang Interpol. At alam ng ICC na yung pag-i-issue ng red notice is a way for the mga dictators na may mga kaso sa ICC para habulin yung mga testigong nagtatago. So, nasusupersede yung red notice coming from a member country ng ICC. So, nakita na namin yan. Natanggal si Las Cañas sa Interpol red notice. So, I think ganun din ang gagawin kay Garma. Nasaan na po pala ngayon si Royina Garma? Di ba yung huling balita na doon siya sa Malaysia? Would you know kung nasaan siya? And siguro kung hindi naman you're not at liberty to talk about it, how about her safety and security? Ang masasabi natin, base sa nahagip nating balita, she is in a safer place now. Nakalabas na siya ng Malaysia. Okay. Dito sa sa possible arrest ni na Bongo at saka Bato, sa tansya ninyo, of course, ang talaga makakasagot lang nito yung ICC. Pero sa pagtayaan ninyo, mukhang kailan kaya lalabas yung arrest warrant na yan? Okay. Ang base sa nakalap nating informasyon, baka mauna si Bato at susunod si Bongo or we're hoping na sana sabay. To be honest, sige, to be safe, by February, baka out na yung warrant para sa dalawa. So, next year. Bato, next year. Oo.
Latest yun. The latest. Pero baka bago magpasko lumabas yun sa kanya. Pero, yung kay Bato po. Baka. Pero sabihin na lang natin basta February na lang para mag-relax muna siya. Para habang papito-pito siya kung biglang lumabas, oops, napaaga pasensya na. Di ba? Gano'n lang yun. Okay. Minumute ko si Senator kasi para hindi nag-feedback, no? Habang nagsasalita ako. Ito naman yung isa kong tanong, no? Kasi let's talk about the complications of implementing that arrest order kung sakaling issue. Yung kay Duterte, nairaos, no? So, nadala siya dyan sa The Hague. Pero, syempre, I suppose, mas wais na itong mga DDS, itong sina Bato, tsaka sina Bongo, given the experience of their principal who was arrested and sent to The Hague. Sa tingin nyo, mai-effect kaya ng Marcos administration yung kanilang arrest kung sakali ipag-utos po ito ng ICC? Palagay ko mas madali hindi naman mas madali, kung hindi more surgical yung operation to arrest both Bato and Bongo. Kasi yung doon kay Duterte, it has to be a major operation kasi may crowd control kang in-expect. May entourage. So ito mas manageable. It's still a serious operation but more manageable compared to Duterte's arrest. Okay. Sige. Bilang panghuli, no, gusto ko itanong sa inyo to. Kasi may mga curious, no. Bakit daw hindi kayo solve dito sa role ni Magalong previously dito sa ICI, and of course nag-resign na siya as a special advisor. Okay? Ang tinatanong ng iba, no, ano raw ba yung bubog ninyo dito kay Magalong? Sinasabi niya straightforward na maka-Duterte siya. Tapos maka-Bongo rin siya. Yun yung mga kingpin dito sa sindikato na to na sa DPWH. Doon nagsimula yan. After nung kay Pinoy, sinet up nila yun nung panahon ni Duterte. Paano ngayon yun? As he cannot be objective anymore. Even if you ask him now, saan bitin niya na maka-Bongo siya at maka-Duterte siya? Di ba independent commission nga? It should go both ways. Tapos, pangalawa, yun na nga, meron din pala siyang 120 million na tennis court with the Discayas. Tapos sinasabi niya, ano raw yun? Above board. Teka muna, ba't ikaw yung nagsasabi? Di ba dapat, siguro masilip din yun. Kasi medyo mahal-mahal na tennis court yan, kung 120 million. Ano ba yan? Heated ba yung floors dyan? Ano bang setup niyan? Di ba? Kailangan nating matanong. So may conflict of interest. Unless and until maklear ka dyan, doon lang pwede siyang maipasok. And besides, meron siyang mga ombudsman cases din So paano yun? Di ba? While the posturing, syempre, those na hindi naman privy sa mga ganyang klaseng impormasyon, parang mai-impress sa kanya. Pero for somebody like me na may nakakalap natin to impormasyon, one of which, yung galing sa kanya mismo nung campaign nung 2022 when we went to Baguio, siya mismo nag-confide sa akin about the rock netting issue. Sinabi niya kung sino yung mastermind sa likod nun. Pero inaantay ko siya hindi niya sinasabi. Bakit? Kasi konektado doon sa Duterte camp. Sabi ko, may problema tayo dito. Ang mangyayari nito, dadalhin lang niya, ititimon lang niya yung investigation papunta doon sa present administration. Destabilization yan. Speaking of which, part rin siya nung anim, yung isa sa mga na-identify na active groups calling for a national council kapalit ng isang democratically elected government. Tapos, in fact, siya yung itinutulak na transition leader. Ano yun? Problema yun.
'Di ba? Kasi susceptible sa destabilization yung magiging postura ng ICI. Anong grupo po ito yung nagtutulak na siya yung tatayo bilang interim leader na binabanggit nyo? Yung 6, no? 6, yes. And hindi sila they're not covering it up. Hindi nila ito tinatago. Pag tinignan nyo yung kanilang mga Facebook pages and ando doon, it's all over the place. Ando doon sila, prominente sila sa mga protest actions. Wala namang problema. Maraming members dyan na mga ayos, mga non-aligned, mga well-meaning PMAers. In fact, may mga church leaders na dyan. Si Attorney Alex Lacson is one of those prominent personalities there. Walang problema sa kanila. Pero yung may mga tao doon sa likod na closely identified with the Dutertes na that messes up their objectivity. Alam nyo kasi, Christian, pagka ikaw, politiko na nasa stature ni Mayor Magalong, tapos bilib na bilib ka kay Duterte, there is something wrong with you. Tapos malaking red flag yan. Biruin mo, impress ka kay Duterte, ina-admire mo si Duterte, grabing kasalanan yan sa lipunan. Hindi lang sa mga pagpataya, yung pag-set up ng illegal drugs, yung crime, enterprise, lahat, corruption, formally, vaccine scam, pati yung yan, sa infrastructure. Pag makikita nila, ilang bilyon ang binuho sa Davao. Kaya, nagpupustura ka as a crusader for good governance, tapos maka-Duterte ka, talagang nakakakilabot naman yan.